Akin yan, sabi ni Verena, nakapatong ang kamay sa pinto na parang tropeo. Simula ngayon, bumili ka ng sarili mong pagkain. Nakatayo pa rin ako sa aking basang sapatos, susi sa isang kamay, bag sa kabila. Ang amoy ng antiseptiko ay nakakapit sa akin, matapos ang 28 oras na shift. Kumikirot ang aking mga buto, kumikibot ang aking mga talukap. Hindi ko pa nga natatanggal ang aking coat. Ikiniling niya ang kanyang ulo at mumiti na parang ginagawa niya ako ng pabor. Ang bagong refrigerator ay nakatayo ng nagniningning sa tabi ng luma, mas matangkad, mas makinis, humuhuni na parang mas nabibilang dito kaysa sa akin. Dahan-dahan akong dumaan sa kanya, inilapag ang aking mga susi, at binuksan ang refrigerator na aking pinuno ng laman 2 araw na ang nakalipas, kalahating walang laman. Bawat item, ang aking gatas, ang aking mga itlog, ang aking almond butter ay mailabel. Makapal na itim na marker sa masking tape. S.A. Martin. Maging ang lalagyan ng natirang nilagang lentejas na niluto ko kahapon ay may tag na nakadikit dito na parang babala. Sa likod ko, narinig ko ang mga yapak ni Judah. Huwag na nating gawin itong issue, ma, kaswal niyang sabi na parang pinag-uusapan namin ang mga parking spot. Hindi siya tumingin mula sa kanyang telepono. Lumingon ako, tinitigan silang dalawa. Ang babaeng nagpakasal sa aking anak at ang lalaking dati kong karga sa SEC matapos siyang magasgasan ang kanyang mga tuhod sa bangketa. Hindi nila ako tiningnan sa mata. Ay tetext sana kita tungkol dito, dagdag ni Verena. Mas madali lang kasi ganito. Mas kaunting kalituhan. Kalituhan. Naglakad ako sa lababo, hinugasan ang aking mga kamay na parang nasa duty pa rin ako, pagkatapos ay nagbuhos ng isang baso ng tubig. Bahagyang nanginig ang aking mga kamay, ngunit sinuri ko sila. Ang katahimikan ay may bigat kapag sadyang ginawa. Sumipsip ako, hinayaan itong manahimik. Lumipat si Judah mula sa isang paa patungo sa isa pa. Akala namin maiintindihan mo. Marami ka kasing trabaho. May katuturan lang. Tumango ako ng isang beses, dahan-dahan. Ang bagong refrigerator ay humuhuni sa likod nila, buong pagmamalaki pa rin, malamig pa rin. Kinagabihan, nakita ko ang aking pangalan na binalatan mula sa isang lalagyan ng berries na binili ko. Isang bagong label ang idinikit sa ibabaw nito na parang hindi ako naroon. Lumipas ang 2 araw. Umuwi ako mula sa isang paglalakad sa bloke, sapat lang para hindi manigas ang aking mga kasukasuan nang mapansin ko ang masking tape sa hawakan ng aking tsaa. Ito ang pula, ang binili ni Walter para sa akin noong 5 taong gulang si Judah. Isang maliit na bagay, ngunit nanirahan ito sa bawat kusina na aking pinaglagyan noon. Ngayon, sa kabilang bahagi ng bilog na metal, si Martin muli, sa parehong makapal na itim na tinta. Sa una, akala ko ay pagkakamali. Marahil hindi niya napansin. Marahil ay nadulas ang panulat. Ngunit ang tape ay maayos na inilagay, nakasentro, sinadya. Lumingon ako sa mga aparador at binuksan ang drawer na may mga basahan. Isang pangalawang label ang naghihintay doon, sa pagkakataong ito sa kahoy na sandok na lagi kong ginagamit para sa mga sopas. Pagkatapos ay ang pilak na salaan. Pagkatapos ay ang garapon ng bulaklak. Pagsapit ng hapon, nakita ko ang kalahati ng aking mga toiletry na isiniksik sa isang plastic na basurahan na mailabel na mga gamit ni Clarice. Bookshelf. Inayos nila ang banyo na parang isa akong bisita, na parang inaayos nila ang isang tumpok ng donasyon. Umiti sa akin si Verena ng gabing iyon habang umiinit ng isang bagay sa kanyang ref. Inaayos lang namin ang mga bagay-bagay, sabi niya na parang kabaitan. Tumango ako, walang sinabi, at dinala ang aking tsaa sa laundry room upang uminom ng tahimik. Kinabukasan, namili ako ng groceries tulad ng dati, binili ang kailangan ko, ang gusto nila. Gusto ni Verena ng oat milk. Mas gusto pa rin ni Judah ang sharp cheddar. Binili ko ang dalawa. Ang mga lumang ugali ay matagal mamatay, kahit na dahan-dahan kanilang pinapatay. Nang gabing iyon, naglalagay ako ng isang bag ng carrots nang marinig ko ang kanyang boses mula sa pasilyo. Malapit na siyang mawala, bulong ni Verena, ang tono niya ay matamis na parang asukal. Judah, magtiwala ka sa akin. Ilang araw na lang.
Hindi ako gumalaw. Hindi ako umubo o lumitaw. Hinayaan kong humaba ang bulong, malapit nang mawala sa anong espasyo ng pasensya. Nagtala ako sa likod ng isang resibo at isinilid sa bulsa ng aking apron. Hindi para sa ebidensya, para lang hindi ko makalimutan kung paano ito nagsimula, dahil may nagsabi sa akin na umaasa sila doon. Hindi ako nag-iispi. Hinahanap ko lang ang mga ekstrang baterya. Ang drawer ng konsole sa pasilyo ay minsan ay mahirap hilahin, kaya dahan-dahan ko itong hinila hanggang sa bumigay ito na may mahinang kahoy na buntong hininga. Sa ilalim ng kupas na menu ng take-out at isang basag na charger ng telepono, nakita ko ang sulok ng isang dilaw na sobre. Hindi ito selyado. Marahil ay dapat kong isinara ang drawer. Marahil ay dapat kong iginagalang ang hangganan, kahit na tinapon nila ang bawat isa sa akin. Ngunit may isang bagay sa aking dibdib ang nanatili at kinuha ko ito. Sa loob ay isang pahinang nakatiklop, isang slip ng pag-withdraw sa bangko. Ang pangalan ko ay nakalimbag ng bold sa itaas. Isang halaga ng pautang na hindi ko kailanman hiniling, isang linya na may pamagat na pangalawang mortgage, na may address ng aking bahay sa ilalim nito. Umupo ako sa gilid ng bangko at binuksan ang pangalawang papel, isang notarized na sulat. Ang pirma sa ibaba ay dapat na sa akin. Ito ay kurbada tulad ng sa akin. Ito ay nagtatapos tulad ng sa akin, ngunit hindi ito sa akin. Kung sino man ang nagkopya nito ay hindi alam na lagi kong kinukrus ang aking mga T na may bahagyang kawit sa dulo. Na nilalagdaan ko ang aking pangalan na may presyon sa gitna, hindi sa simula. Ang pirma na ito ay masyadong pantay, masyadong maayos, masyadong kinakabahan. Pagkatapos ay nakita ko ito. Isang sticky note na nakakabit sa sulok ng pahina. Sulat kamay ni Judah. Pahilig, nagmamadali. Ipadala sa opisina ng titulo bago Biyernes. Hindi nanginig ang aking kamay. Hindi ako nahihirapan huminga. Ibinabalik ko ang lahat sa sobre, maayos na isinilid sa ilalim ng menu at isinara ang drawer. Pinunasan ko ang aking mga kamay sa aking palda. Pagkatapos ay nanatili akong tahimik sa isang sandali, hindi dahil sa pagkagulat, kundi dahil hindi ako nagulat. Naglakad ako patungo sa garahe kung saan nakapatong pa rin ang aking telepono, nagcha-charge malapit sa washing machine. Nag-scroll ako sa mga lumang contact na hindi ko nahawakan simula nang yumao si Walter. Attorney Emilia Santos, abogado sa ari-arian, Maselan, tapat, tahimik. Pinindot ko ang e-dial at nang sumagot siya, 3 salita lang ang sinabi ko, kailangan ko ng tulong. Kinabukasan, binuksan ko ang ref at nakita ang aking pangalan na kiniskis sa isang bag ng bigas. Isang bagong label ang nakabalot dito, matapang at blanko. Para sa pantry lang. Ese. Pinili ni Achoy. Emilia ang isang karinderya sa tahimik na bahagi ng bayan, ang uri ng may kape na mabilis dumating at may refill nang hindi nagtatanong. Umupo ako sa upuan sa tapat niya, inilagay ang Manila folder sa pagitan namin at naghintay. Hindi siya nagsalita sa una, binuksan lang niya ito pahina-pahina, lumiliit ang kanyang mga mata habang binabasa ang withdrawal slip, ang notarized letter, ang tala ni Judah. Nang matapos siya, sumipsip siya ng mahaba mula sa kanyang basag na tasa at bumuga ng hangin sa ilong. Sana masabi kong nagulat ako, bulong niya. Hindi ako sumagot. Tiningnan niya ako. Ano ang gusto mong gawin? Ikinrus ko ang aking mga kamay at nagsalita ng maingat. Gusto kong buuin ang kahon na sa tingin nila ay masyado akong pagod para makatakas. Tapos lumabas ako rito. Tumango siya. Walang sermon, walang tanong tungkol sa pagpapatawad o pamilya. Basta aksyon. Gumawa kami ng listahan. Bawat grocery trip na binayaran ko, bawat label, bawat recording mula sa kamera sa balkonahe na nakalimutan nilang may access ako. Susubaybayan namin ang timestamps, tono, lahat. Ang mga pattern ay nagkukwento kahit sa katahimikan. Kinagabihan, umuwi ako na may mga paper bag na puno ng groceries. Parehong tatak, parehong ugali. Naglagay ako ng oat milk sa ref, cheddar sa drawer, tulad ng dati. Sinilip ni Verina ang kanyang ulo mula sa pasilyo. Ay, namili ka pala.
Gusto ko ng sariwang bagay, sabi ko. Tumango siya. Marahil ay nagdududa. Marahil ay naiinip lang. Ngumiti ako. Ang uri ng ngiti na maling akala ng mga tao ay pagsuko. Nang maglaon, umupo ako sa garahe at nagtitiklop ng labada at itinala ang oras na tinawag ako ni Verina na ingay sa background sa isang tawag sa telepono na hindi ko dapat narinig. Isinulat ko ito sa parehong notebook na minsan kong ginamit para subaybayan ang lagnat ni Judah noong siya ay 1-0. Noong panahong iyon, sinusukat ko ang gamot sa kutsarita. Ngayon, sinusukat ko ang katotohanan sa unsa ng katahimikan. Hindi ako nagdabog ng pinto, hindi ako nagtanong. Nagluto ako ng nilaga. Walis-walis ko ang balkonahe. Muling pinuno ko ang pantry at hinayaan ang kanilang mga label na hindi ginalaw. Hayaan nilang isipin na ako ay lumiliit. Hayaan nilang kalimutan na minsan ay sumakop ako ng espasyo, dahil sa lalong madaling panahon ay maaalala nila at umaasa ako doon. Narinig ko ito sa bukas na bintana habang pinupunasan ko ang counter. Madaling naririnig ang boses ni Verina kapag gusto niya. Nasa labas siya at kausap si Aling Carmen sa kapitbahay. Ang tono ay maliwanag at kausap na parang nagbabahagi siya ng magandang balita. Ay, lilipat din naman siya sa lalong madaling panahon, sabi ni Verina. Tinutulungan namin siyang maghanap. Mas mabuti para sa lahat. Hindi ako gumalaw. Patuloy na iniikot ng basahan ang parehong lugar sa counter hanggang sa ito ay tuyo na. Bumulong si Aling Carmen ng isang bagay na nakikisimpatya. Narinig ko ang mga salitang mahirap na transisyon at sa edad niya. Nagbuntong hininga si Verina ng dramatiko, ang uri ng buntong hininga na humihingi ng palakpak. Gusto lang namin ang pinakamabuti para sa kanya. Bumukas ang likod na pinto at pumasok si Judah, amoy sariwang hangin at usok ng sigarilyo. Akala niya hindi ko napansin. Dapat tawagan natin ang lugar na iyon sa Olongapo, sabi niya kay Verina, baka sakali. Yung may assisted living. Nakita niya ako noon na nakatayo sa lababo. Nanginig ang kanyang boses ngunit hindi huminto. Hindi naman masamang opsyon, mabasta mayroon lang na pagpipilian. Tumango ako isang beses at bumalik sa paghugas ng pinggan. Nang hapong iyon, nagmaneho ako sa isang second-hand appliance shop at binili ang pinakamaliit na refrigerator na mayroon sila. Kasya ito sa likod ng aking sasakyan na nakatiklop ang mga upuan. Tinulungan ako ng clerk na ikarga ito at tinawag akong imaamti ng 3 beses. Bawat beses ay nagpasalamat ako sa kanya. Isinaksak ko ito sa garahe sa tabi ng workbench na ginawa ni Walter. Nilagyan ko ito ng yogurt, tinapay, isang garapo ng sabaw, at isang karton ng itlog. Walang mamahalin, walang ipinapamahagi. Para sa kape, nagpakulo ako ng tubig sa isang lukot na palayok na nakita ko sa isang storage box. Ang singaw ay umikot sa malamig na hangin at ang amoy ay nagbigay sa akin ng kapanatagan. Kumain ako, nakatayo, nakasandal sa freezer, nakikinig sa huni ng aking sariling maliit na makina. Nakita ko ni Verina doon sa 3 araw. Tumawa siya nang makita ang setup. Wow, seryoso na pala ang Garage Lady Act. Dahan-dahan kong ibinuhos ang aking kape. Nagsasanay lang ako ng distansya. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha na parang may nahulog. Hindi tumawa si Judah. Pinanood niya ako mula sa pintuan, at sa unang pagkakataon simula nang magsimula ito, mukha siyang hindi sigurado kung saan tatayo. Nalaman ko ang tungkol sa hapunan mula sa grocery list na nakadikit sa ref, hindi ang ref ko, kundi sa kanya. Wine, ×3, steak, dessert plates, nakasulat sa paikot-ikot na sulat kamay ni Verina sa ibaba. Birthday, 7 oras sathi. Walang sinumang nagbanggit nito sa akin. Walang kaswal na imbitasyon. Walang magalang na pagkukunwari tungkol sa espasyo sa mesa. Pagsapit ng gabi, nagbago ang bahay sa paligid ko. Narinig ko ang harapang pinto na bumubukas at sumasara ng sunod-sunod. Nagpatong-patong ang mga boses. Kumalat ang pabango sa pasilyo. May tumawa ng napakalakas, halos kalahati na sa kanilang unang inumin. Dinala ko ang aking plato sa garahe, sopas, tinapay, kape. Ang parehong maliit na ritual.
Umupo ako sa bangkito sa tabi ng workbench at pinanood ang manipis na guhit ng ilaw sa ilalim ng pinto na lumiliwanag habang lumalaki ang party. Sa maliit na bintana, nakikita ko ang mga refleksyon na gumagalaw sa salamin, mga anino ng nakataas na braso, mga silhouette na nakasandal. Nag-iingay ang mga baso, tumatapik ang mga takong sa hardwood. Malakas at matatag ang tugtog. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ko iniinda, na ito ay distansya na pinagpraktisan at sinasadya, ngunit humigpit pa rin ang aking dibdib. Pagkatapos ay narinig ko si Judah. Isang bisita marahil ang nagtanong kung nasaan ako. Nagpapahinga ang aking ina, sabi niya. Isang pagtigil, isang pag-iling, naririnig ko sa kanyang boses. Hindi siya bahagi nito. Hindi bahagi nito. Hindi sumabog ang mga salita. Nananatili sila. Mabigat. Panghuli. Dahan-dahan kong inilapag ang aking tasa at binuksan ang aking laptop sa workbench. Naliwanagan ang aking mga kamay sa maputlang asul na ilaw ng screen. Nandoon pa rin ang folder, eksakto kung saan sinabi ni Emilia na ilagay ko. Mga draft, ebidensya, nakatime-stamp na mga tala, mga security footage clip na mailabel ayon sa PETSA, at sa itaas, ang dokumentong binubuo namin ng paunti-unti, abiso ng mapanlinlang na mortgage filing, at intensyon na magdemanda. Ang aking pangalan ay nasa header sa malinis na type, ang address ng bahay sa ilalim nito. Aking bahay. Ang aking pirma ay nascan at napatunayan, naghihintay na ikabit sa huling kopya. Sa loob, umalingaw-ngaw ang tawanan. May kumanta ng maling tono sa isang kanta ng kaarawan. Ang boses ni Verina ay bumutas dito, maliwanag at matagumpay. Binasa kong muli ang unang pahina, pagkatapos ay ang pangalawa. Sa oras na mapatay ang mga kandila sa loob, ang aking cursor ay nakatayo na sa linya kung saan ako pipirma. Dumating ang courier ng 10 oras 12 minuto ng Miyerkules ng umaga. Alam ko ang oras dahil nakatayo ako sa lababo, naghugas ng tasa, at ang katok ay bumutas sa bahay na parang isang malinis na linya, hindi ang kaswal na katok ng isang delivery. 3 matatag na katok. Opisyal. Dahan-dahan kong pinunasan ang aking mga kamay at umatras sa pasilyo habang binuksan ni Judah ang pinto. Tinanong ng lalaki sa labas siya sa pangalan. Lumagda si Judah nang hindi nagbabasa. Lagi siyang lumalagda nang hindi nagbabasa. Kinuha niya ang tumpok ng puting sobre, nagpasalamat sa courier ng otomatiko, at isinara ang pinto gamit ang kanyang paa. Lumitaw si Verina mula sa sala, nakuha ng tono higit sa tunog. Ano yan? Tanong niya. Wala akong ideya, bulong niya, binubuksan na ang isa. Nanatili ako sa kinalalagyan ko, hindi nagtatago, hindi lumalapit, basta naroroon lang. Malakas na kumaluskos ang papel sa tahimik na pasilyo. Binasa ni Judah ang unang pahina, sumimangot, pagkatapos ay muling binasa. Hindi bumagsak ng sabay-sabay ang kanyang mukha. Unti-unti itong nawala na parang may nagpapababa ng dimmer switch. Ano yan? Ulit ni Verina, mas matalas na ngayon. Inabot niya ang pahina nang hindi nagsasalita at binuksan ang pangalawang sobre. Nanginig ang kanyang mga kamay sa pagkakataong ito. Nakita ko ng malinaw. Ang panginginig ay naglakbay mula sa kanyang pulso patungo sa papel. Binasa ni Verina ang 2 linya at huminto sa paghinga. Hindi ito nakakatawa, bulong niya. Walang tumawa. Ang ikatlong sobre ay nanatili sa kamay ni Judah nang mas matagal. Hindi niya agad binuksan. Tinitigan niya ang kanyang sariling pangalan na nakalimbag sa bintana na parang ito ay pag-aari ng iba. Pagkatapos ay pinunit niya ito at ang huling kulay ay nawala sa kanyang mukha. Hindi sila tumingin sa akin. Hindi pa. Ang mga salita ay nanatili sa pagitan namin, mabigat at hindi maitatanggi, abiso ng pagpapaalis, investigasyon sa pandaraya, formal na demanda. Legal na wika na hindi sumisigaw, hindi nag-aakusa. Ito ay umiiral lang, tumpak at malamig. Umatras si Verina sa dingding na parang humilig ang pasilyo. Tinitiklop ni Judah ang mga papeles ng isang beses, pagkatapos ay muli na parang mapapaliit niya ang mga ito, mas madaling lunukin. Walang akong sinabi. Wala nang idadagdag. Nang gabing iyon, nanatiling malabo ang ilaw sa kusina.
Walang musika, walang telebisyon. Ang pangalawang ref ay nakatayo ng madilim at tahimik, ang kable nito ay naitanggal sa dingding, at ang huni na pumuno sa silid sa loob ng maraming linggo ay sa wakas ay nawala. Bumagsak ang pinto ng garahe ng malakas na sapat para kalugin ang mga estante. Nakatayo si Verena doon na may mga papel na nakakuyumo sa kanyang kamao, ang mukha niya ay namumula at matalim. Ay dedemanda mo ang sarili mong anak, ang hamon niya. Tinapos ko ang paguya, lumunok, at tiniklop ang aking napkin sa aking tuhod. Mainit pa rin ang aking kape sa aking mga kamay. Hindi ako nagmadali sumagot. Hindi, kalmado kong sinabi. Poprotektahan ko ang binayaran ko. Hindi umalingaw-ngaw ang mga salita. Basta't dumating lang sila. Lumitaw si Judah sa likod niya. Pagkalipas ng 1 segundo, pula ang kanyang mga mata, mahigpit ang panga. Mukha siyang mas maliit, na parang nawalan siya ng hangin sa magdamag. Ma, nagsimula siya, at humaba ang salita. Gagawin mo ba talaga ito sa amin? Inabot ko ang folder sa workbench at idinulas ang isang pahina sa metal na ibabaw patungo sa kanya. Nag-aalangan siya bago kunin. Tiningnan niya ang mga numero, ang withdrawal, ang loon, ang linya kung saan bumaba ang aking account at hindi na nakabangon. Napalunok siya. Ginawa mo na sa akin, tahimik kong sabi. Bumuntong hininga si Verena na parang tawa ngunit hindi. Hindi naman ganoon. Aayusin namin. Kailangan lang namin ng oras. May oras ka, sagot ko. May pangalan ka. Ginagamit mo ang dalawa. Tinitigan ni Judah ang papel na parang ito ay maaaring magbago kung sapat niyang ipikit ang kanyang mga mata. Hindi namin sinasadya na saktan ka. Ngunit ginawa mo, sabi ko. Walang nagtaas ng boses. Walang pagsabog na naghihintay sa mga dingding, 3 tao lang ang nakatayo sa parehong silid. Sa wakas ay sinasabi ang mga bagay na iniiwasan namin sa loob ng maraming taon. Pinunasan ni Verena ang kanyang mga mata ng may galit. Kaya ano ngayon? Itatapon mo kami at tatawagin itong hustisya. Sinalubong ko ang tingin ni Judah. Hindi sa kanya. Sa kanya. Mayroon kang 21 araw, sabi ko. Pagkatapos niyan, magpapalit ang mga kandado. Nagulantang siya na parang sinaktan ko, ngunit hindi siya nakipagtalo. Nawala ang galit sa kanyang mga balikat, naiwan ang isang bagay na mas matanda, isang bagay na pagod. Nakatayo sila doon ng sandali, naghahanap sa aking mukha ng lambing na hindi ko ibinigay. Pagkatapos ay lumingon sila at magkasama silang bumalik sa bahay. Ang mga papeles ay nakalaylay sa kamay ni Verena na parang puting bandila na walang gustong aminin na dala nila. Dumating ang truck pagkalipas ng 9:00 ng Lunes ng umaga. Walang busina, walang katok, tanging ang mababang mekanikal na buntong hininga ng hydraulic lift at ang mapurol na tunog ng paglilipat ng mga kahon. Nanatili ako sa kusina, pinupunasan ang counter na hindi naman kailangan punasan, pinapanood ang harapang bakuran sa bintana, kung saan dati kong pinapanood si Judah na nagbibisikleta sa mga baluktot na bilog. Dumaan siya ng 1 beses na may kahon sa kanyang braso. Hindi man lang sumilip sa loob. Matigas ang kanyang mga hakbang, mekanikal. Sa likod niya, dala ni Verena ang 2 maliliit na bag, nakasuot na ng kanyang sunglasses, bagaman makulimlim ang kalangitan. Walang nagpaalam. Narinig ko ang likod na pinto na bumukas at sumara. Nagdabog ang mga pinto ng truck. Umandar ang makina, pagkatapos ay nawala. Bumalik ang katahimikan na parang isang lumang kanta na alam ko ang mga lyrics. Hindi ako umiyak. Nang hapong iyon, binuksan ko ang garahe at hinila ang maliit na refrigerator mula sa sulok. Mas magaan ito kaysa sa aking naaalala. Inilabas ko ito pabalik sa kusina, nilinis ang sahig kung saan ito dati humuhuni. Dumulas ito sa bago nitong lugar sa tabi ng pantry na parang hinihintay nito ang kanyang pagkakataon. Binuksan ko ang mga kabinet. Dahan-dahan, isa-isa, nawala ang tape. Ang mga label ay nabakbak. Wala nang A. Martin stickers. Wala nang masking boundaries na iginuhit sa mga grocery at asin. Itinapon ko ang mga expired na bagay, inayos ang mga istante, pinunasan ang mga garapon na hindi nahawakan sa loob ng maraming buwan.
Nakita ko ang isa sa aking lumang recipe card na isiniksik sa likod ng isang drawer, nakatiklop sa sulok, ngunit nababasa pa rin. Split pea soup with ham. Paborito ni Judah noong siya ay 9 na taong gulang. Inilagay ko ito sa counter at pinatag. Nang maglaon, nagtimpla ako ng kape at ininom sa hapagkainan. Walang mga boses na dumaloy sa pasilyo. Walang mga pinto na bumagsak sa itaas. Walang tensyon na nakaupo sa mga dingding na naghihintay na pumutok. Ako lang. Ang huni ng refrigerator, ang tiktak ng orasan, at ang tunog ng aking sariling paghinga sa isang silid na sa wakas ay pag-aari muli ng sarili nito. Lumipas ang 6 na linggo ng walang seremonya. Dumating ang locksmith ng Martes ng umaga at tahimik na nagtrabaho. Bagong metal ang dumulas sa mga lumang pinto. Hawak ko ang mga ekstrang susi sa aking palad pagkatapos, mas mabigat kaysa sa dapat. Naglagay ako ng isa sa drawer sa tabi ng kalan at isa sa aking pitaka. Ang mga lumang susi ay pumasok sa isang lata at nanatili roon. Mas matagal ang testamento. Binasa ni Emilia ang bawat linya ng malakas, dahan-dahan at sadyang. Lumagda ako kung saan niya itinuro. Hindi nanginig ang aking kamay. Nang matapos ito, kinurot niya ang aking balikat at sinabi, "Pinoprotektahan mo ang iyong kinabukasan." Tumango ako. Ang papel ay amoy tinta at katapusan. Sumunod na nagbago ang guest room. Unang inalis ko ang kama, tinanggal ang mga kumot, tiniklop ang mga ito sa isang kahon. Ang kutson ay umalis kasama ng isang donation truck. Pagsapit ng gabi, umalinggaw ang silid. Nagdala ako ng isang maliit na mesa, ang aking lumang makinang panahi, ang tumpok ng mga sketchbook na iningatan ko sa isang closet sa loob ng maraming taon. Sa unang pagkakataon na umupo ako doon ng mag-isa, ang sikat ng araw ay dumadaloy sa walang laman na dingding, naramdaman kong may umunat sa loob ko na hindi gumalaw sa loob ng mahabang panahon. Nag-text si Judah ng 3 beses. "Ma, pwede ba tayong mag-usap? Gusto ko lang makita ka, please." Ang mga mensahe ay nakapatong sa aking telepono na parang mga bato. Binasa ko ang mga ito ng 1 beses at ibinaligtad ang screen. Ang katahimikan ay isa ring wika. Pinili kong sabihin ito, ngunit iningatan ko ang larawan. Nanatili itong nakadikit sa pinto ng ref, bahagyang nakatagilid. Si Judah, 2 taong gulang, bilog ang pisngi, malagkit ang mga kamay sa isang bagay na ninakaw niya mula sa counter. Tumatawa siya sa kung sino man ang humahawak ng kamera sa akin. Hinawakan ko ang gilid ng larawan minsan kapag kinuha ko ang gatas, hindi para muling buksan ang anumang bagay, kundi para lang alalahanin na ang pag-ibig ay maaaring maging totoo at hindi pa rin sapat. Nang gabing iyon, tumayo ako sa pintuan ng studio at tiningnan ang bahay. Bawat silid ay naglalaman lamang ng pinapayagan ko ngayon. Walang label, walang hiniram na boses, tanging espasyo na kinikilala ko. Kinuha ko ang isang lapis, umupo sa mesa, at nagsimulang mag-sketch ng unang bagay na pumasok sa isip ko. Isang pinto na sarado ng matatag at sa wakas ay nakakandado mula sa loob.